Maraming lugar pa rin sa Luzon ang binaha dahil sa patuloy na pagulan. Ilang menor de edad ang iniulat na nalunod dahil sa malakas sa agos ng tubig na epekto ng hanging habagat. Yan ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Ganito kalakas ang agos ng baha sa Barangay Solo, Mabini, Batangas. Ang laki, ano? Ayon sa uploader, katabi ng creek ang kanilang bahay. Daanan daw ng baha ang nakunan niya ng video na kadalasan ay tuyo kapag walang ulan. Pero dahil walang humpay ang mga pag-ulan mula nitong Lunes, tumaas ang tubig. Sa Barangay Anilao East, patay ang 11 anyos na bata matapos tangayin ng rumagasang bahak. Naglalakad sa gilid ng kalsada ang bata kasama ang kanyang mga kalaro nang mahulog siya at matrap sa kanal. Matapos ang 4 na oras na paghahanap, may pulso pa ang bata nang matagpuan. Pero dead on arrival siya sa ospital. 2 insidente rin ng pagkalunod ang naitala sa Apalit, Pampanga. Sa Barangay Colhante, nalunod ang 19 anyos na lalaki. Naliligo yung mga bata, 4 sila. Napunta sila dun sa malalim, hindi marunong lumangoy yata yung mga kasama niya. Kung nakakuha namin, matagal na eh. Almost an hour na underwater yung body ng bata. Sa Balukok Bypass, nalunod ang 14 anyos na binatilyo matapos masipsip ng malakas na agos sa concrete pipe. Alas 8 ng umaga na magpunta sa lugar ang biktima kasama ang mga kaibigan para magbisikleta. Habang naroon, napunta umano ang bata sa bahagi ng tubig kung saan nahigop siya papasok ng concrete pipe ng mini dam sa lugar. Siguro nainganyo, maraming naliligo, nakiligo na rin. Mabilis ang agos kasi. Tila nilamon naman ng rumaragas ang ilog ang Pampang sa bahaging ito ng umapaw na Santa Fe River sa San Marcelino, Zambales. Pinasok ng tubig ang Barangay Hall. Umabot sa 2 hanggang 4 na talampakan ang baha sa loob nito. Nasa 800 residente ng barangay ang isolated mula pa noong August 9 matapos masira ang bahagi ng dike at matangay ang isang tulay. Binaharin ang iba pang bahagi ng lalawigan. Sa Olongapo City, mahigit 1,000 residente ang nananatili sa 10 evacuation center. Inilikas sila matapos umabot sa spilling level ang tubig sa ilalim ng 3 tulay sa lungsod nitong Lunes ng hapon. Sa Bulacan, 139 na barangay ang baha pa rin. Isa sa pinakaapektado ang Barangay Sapang Bayan sa Kalumpit kung saan 50 pamilya ang inilikas. Bangka ang gamit ng mga residente para makatawid sa abot leeg na baha. Tumataas po. Takot kayo? Siyempre po. Mula umaga hanggang gabi, namamasada ang mga bangkero. Magkano kinikita nyo sa maghapong ganyan? Po, maybe, minsan 300, 400. Pagka malakas ang pasada. Ayon sa barangay, pinaghalong ulan, high tide at pagbaba ng tubig mula sa Pampanga at Nueva Ecija ang dahilan ng baha sa kanilang lugar. Panawagan lang po namin sa mahal nating Pangulo, maipagpatuloy po yung mga flood control, maiayos, maitama. Halos 5,000 residente ang nasa evacuation center sa buong lalawigan. Nadagdagan naman ang mga lugar sa Pangasinan na nasa state of calamity dahil sa epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Bukod sa Dagupan City, Mangaldan at Santa Barbara na nauna na nagdeklara, state of calamity na rin sa Bugalyon. Sa Calasiao, muling umapaw ang Marusay River dahil sa malakas na ulan mula pa noong Lunes. Dahil dito, balik evacuation center ang mga residente. Ayon sa MDRRMO, 50 pamilya, katumbas ng 177 na residente ang nasa Calasiao Sports Complex. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.